Nung June 12 ay Independence Day ng Pilipinas. Kaya walang pasok, kaya nakapag-VBS tayo no nakaraang June 12. So ito yung tinatawag nating Independence Day dahil sa araw na yon, nung June 12, 1898, pinroklaman ni Aguinaldo yung kasarinlan o independence ng Pilipinas doon sa Kawit, Cavite. Doon unang itinaas yung bandila at watawat ng Pilipinas. At pag pinag-usapan natin yung kalayaan ng Pilipinas, sobrang daming mga bayani, mga nag-contribute sa kasarinlan ng bansa natin. For example, si Andres Bonifacio. Siya yung ama ng Pilipinong Revolusyon. Si Jose Rizal, sumulat ng Noli Me Tangere, El Fili, inudyokan niya yung mga Pilipino na magkaroon ng reforma at kalayaan. Si Apollinario Mabini, tinatawag siyang utak ng katipunan. Pero sa lahat ng ito, alalahanin natin na kapag pinag-uusapan natin ang kalayaan, there is a cost. Ang kalayaan ay merong presyo. Kapag merong kalayaan, merong lumaban para dito. Habang yung bansa natin ay inaalala yung mga bayani, inaalala yung kalayaan ng Pilipinas, ang Biblia naman, tinatawagan tayo sa isang mas malaking sakripisyo para sa isang mas malaking kapayapaan. At dyan yung titignan natin mula sa pahina ng kasulatan, sa passage natin, kung ano yung kalayaan na itinuturo ng Biblia. Kaya tumayo tayo, basahin natin ang sermon passage natin mula sa Galatians chapter 5 verses 1 hanggang 6. Galatians chapter 5 verses 1 hanggang 6. Ayan yung basahin ko ito sa ESV. This is the word of the Lord. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you, if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. The last verse. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na tayo. Galatians chapter 5, verse 1. Ito yung pinakapuso ng sulat ni Apostle Paul. Ito mismo yung tulay mula dun sa mga arguments niya, mga theological arguments niya, mga binabanggit niyang turo, teolohiya, mula sa chapter 3 at chapter 4, at chapter 5 at chapter 6 kung saan magtuturo na siya ng mga practical na Kristiyanong pamumuhay. Yung mga practical applications ng salvation theology, ito nasa gitna ng mga yon. At ito yung puso ng letra ni Pablo. Yung sinabi ni Apostle Paul dyan, yung unang clause, for freedom Christ has set us free. Doon mismo sa isang clause na yon, may makikita tayo na past tense at future tense. Sinabi niya na merong kalayaan na binila ni Jesus dun sa krus. Christ has set us free. Past tense, tapos na, pinalaya na, malaya na. Christ has set us free. Tapos na. Pero dun mismo sa verse na yon, merong future tense. Merong klase ng kalayaan na para doon namatay ang Panginoong Jesus. Sinabi niya, for freedom. Panghinaharap. For freedom, future, Christ has set us free, past tense. Kaya merong uri ng kalayaan kung para saan namatay si Jesus. Isang klase ng lifestyle na kinukonsider ni Apostle Paul na totoong kalayaan. At bilang mga Kristiyano, yung kalayaan na nasa atin na,
na meron na tayo, natapos na binayaran na ginawa na ng Panginoong Hesus, ay nasa atin na dahil sa ginawa niya. Hindi umaapila si Apostol Pablo sa mga mambabasa niya na ipaglaban ang kalayaan nila. Hindi yung sinasabi niya. Hindi niya sinasabi na mag-effort kayo para maging malaya kayo. Ipaglaban nyo para maging malaya kayo. May gawin kayo para maging malaya kayo. Ang Kristiyanong kalayaan ay hindi resulta ng kasipagan at mga ginagawa natin. Hindi natin kayang palayain yung mga sarili natin. Hindi natin kaya. Hindi tayo yung tagapagpalaya maging ng sarili natin. Ang sinabi dito, Christ has set us free. Tapos na. Pero dahil binigay na yun ng Panginoong Hesukristo, meron na tayo nun, responsibilidad na natin na mamuhay ayon sa kalayaan na ibinigay niya sa atin. At yung kalayaan na yun ay merong kaaway. Freedom as an enemy. At ang pangalan niya ay legalismo. Yun yung binabattle ni Apostle Paul sa buong book ng Galatians. Ang pangalan ng kaaway ng kalayaan ay legalismo. Ang pangalan ng kaaway ng kalayaan ay yung maling ebanghelyo na maliligtas ka lang kung ikaw ay magiging mabuti at magiging masunurin. At itong legalismong to ay nasa puso ng bawat mananampalataya. Hindi matetempt yung mga taga-Galatians kung wala nito muna sa sarili nilang puso. Hindi tayo, yun yung sinabi ng James chapter 1, no? Hindi tayo matetempt sa klase ng turo, klase ng kasalanan na wala sa sarili nating puso. We are legalistic at heart. Kaya tayo natetempt doon sa false teaching na yon. At si Apostle Paul, nilalabanan niya yung false gospel ng legalism sa pamamagitan ng doktrina ng biyaya, doctrines of grace. Binabattle niya yung false teaching sa pamamagitan ng true teaching na totoong makakapagpalaya. Hindi sa gawa, kung hindi sa gawa ni Kristo. Sa tapos niyang ginawa. Sa pagbabayad niya sa krus at sa kanyang pagsunod. Chapter 5, verse 1, for freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Nakikita natin dito kung gaano may pakialam ang Diyos sa kalayaan natin. Yun ang gusto niya. Gusto ng Diyos na maging malaya tayo. Ayaw niya na tayo ay nakatanikala. Ayaw niya na tayo ay nakakulong. Ayaw niya na tayo nagiging alipin. Ang gusto ng Panginoon para sa mga anak niya, sa mga mananampalataya, ay magkaroon ng totoong klase ng buhay na totoong malaya. At galit ang Diyos sa kahit ano na nang aalipin sa mga mananampalataya. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. It is the gospel of Jesus Christ alone and nothing else that can provide a truly liberating life. Yung ebanghelyo lang ni Jesus, yun lang. At wala nang iba pa yung may kakayanan na makapagbigay ng tunay na buhay na tinatawag at maituturing na malaya. Imagine niyo may isang nakakulong sa kulungan, isang prisoner. Nakakulong siya sa kulungan. Tapos biglang isang araw, sinabi na lang nung pulis o kung sino mang nagbabantay, malaya ka na. Lalabas ka na ngayon din. Binuksan niya na yung kulungan. Pwede nang lumabas yung nakakulong. Wala siyang ginawa para mangyari yun. Wala nga siyang kamalay-malay. Kung anong nangyari. Bakit siya pinalaya? Nandun na siya sa labas ng kulungan, isang malayang tao. At ngayon, responsibilidad niya na mabuhay na isang malaya. Hindi siya yung may gawa, ginawa sa kanya, at ngayong nasa labas na siya ng kulungan, responsibilidad niya na mamuhay bilang isang malaya. Dahil sa past tense ng freedom natin, yung future tense ng freedom ay kailangan maging lifestyle natin. Now, ang tanong natin, anong itsura ng kalayaan na yon? Anong klaseng kalayaan yung buhay na binibigay ni Jesus? Anong itsura ng freedom na yon? Now, we will see that in our text. Mula verse 1 hanggang verse 4, we will see here the positional freedom in Christ. Yung kalayaan natin sa harapan ng Diyos.
sa kondisyon natin sa harapan ng Diyos. Sa verse 5 at verse 6, makikita natin yung practical freedom in Christ. Anong itsura ng kalayaan sa ordinaryong buhay? Dito ngayon sa pang-araw-araw natin. Ito yung kalayaan na binili ng Panginoong Jesus. Exposition. Sa sinabi ng chapter 5, verse 2, nagsimula si Apostle Paul sa isang salita, look. Sa ESV. Sa ibang verses, behold. Sinasabi ni Apostle Paul, mahalaga to. Behold, makinig kayo, markahan nyo yung sasabihin ko. Take note, i-underline nyo to. Pay very careful attention sa sasabihin ko. Napaka-importante nito. Ginamit ni Apostle Paul yung interjection na yon para i-grab yung attention nila. Napakahalaga nung susunod niyang sasabihin. Ano yung sinabi niya? Kung magpapatuli kayo, yung mga taga-Galatia, kung magpapatuli sila, meron yung mga negative consequences. Now, gusto kong balikan natin. Hindi against si Apostle Paul sa minor surgery ng circumcision. Hindi against si Apostle Paul sa pagpapatuli in and of itself. Hindi siya against dun sa medical procedure. Ang sinasabi ni Apostle Paul ay ano yung meaning ng circumcision. Kasi kapag yung mga Hudyo nagpatuli, according sa turo ng mga Judaizers, yun ay isang theological statement. Merong laman. May ibig sabihin yung pagpapatuli nila. Hindi yun wala lang. Hindi yun nagpatuli na parang Pilipino. Kaya Pilipino, nagpatuli. Walang theology yun. Pero, kapag yung mga Hudyo sa panahon nila, yung mga taga-Galatians, tinuturo ng mga Judaizers, pag nagpatuli sila, may ibig sabihin, may laman. They are attempting to be made right with God through law-keeping. Na kapag sila'y nagpatuli, ibig sabihin, tatanggapin na sila ng Diyos. Dahil yung pagpapatuli ay marka ng Old Covenant entrance. Malinaw si Apostle Paul na yun yung meaning niya sa verse 4. Tingnan niyo verse 4. You who would be justified by the law. Kayo na iniisip nyo, kapag nagpatuli kayo, tatanggapin kayo ng Diyos. Ibig sabihin, may ginagawa sila na religious ritual. May ginagawa sila na religious thing at iniisip nila magiging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Ito mismo yung nasa Jerusalem controversy sa Acts 15:1. Ito mismo yung naging dahilan kung bakit nagtipon yung mga apostol, nagtipon yung mga elders, nagtipon yung mga leaders ng church sa Acts 15. Bakit? Acts 15:1. Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Acts 15:1. Yun yung sinasabi ng mga ibang Pariseyo. Nung ibang mga mananampalataya na Hudyo. Now, having said that, anong sinabi ni Apostle Paul na negative effect? Kapag meron tayong iniisip na isang bagay na paraan para maligtas tayo, hiwalay kay Jesus. Yung sa religious thing na yon, sa circumcision. Meron siyang 3 sinabi na negative consequence. Verse 2. Kung sila ay magiging tama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sinabi ni Apostle Paul, Christ will be of no benefit to you. Walang kwenta si Jesus. Walang halaga si Jesus. Bakit? Kasi pwede ako maging tama sa harapan ng Diyos pag nagpatuli ako. Pwede ako maging tama sa harapan ng Diyos kapag meron akong ginawang something. Therefore, anong translation? I don't need Christ. Christ will be of no benefit to you. Ano pa? Pangalawa, verse 3. You are obligated to keep the whole law. Gusto mo maging tama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng isang pagsunod? Sabi na Apostle Paul, ops, hindi pwede yan. Sundin mo lahat. Bakit ilan lang? Dito natin makikita na ang mga legalistiko ay selective sa kanilang obedience. Kung alin lang yung nasusunod nila, yun lang ang iniisip nila na paraan ng kaligtasan. Pero hindi buong kautusan yung sinusunod nila. Anong iniisip nilang susundin nila? Yung pagtutuli. Paano yung ilang daan pa na kautusan? Ba't di mo sundin yon? Naalala niyo yung
batang mayaman, yung young rich ruler, sinabi niya kay Christ, nasunod ko na po lahat yan. Sinabi ni Jesus, hindi totoo yan. No. Now, ibenta mo yung pagmamayari mo, sumunod ka sa akin. Now, ni-reveal ni Jesus, hindi niya sinusunod yung buong kautusan, selective siya. Namimili siya. At kung alin yung nasusunod niya, yun ang iniisip niyang pamantayan para tanggapin siya ng Diyos. Kaya sabi ni Apostle Paul, sige nga, magiging tama ka sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng circumcision, lahatin mo na. Bakit? Bakit isa lang? And they know they cannot keep the whole law. Ano pa? Pangatlo na negative consequence. Ito yung pinaka-worst. Verse 4. Tatlo yon. Verse 2, verse 3, tapos yung last verse 4. Yung verse 4, ang pinaka-result kapag ang isang tao ay umasa sa kahit anong religious thing, isang example yung circumcision, yun yung main issue dito, hindi sila maliligtas. Look at the language of Paul, napakabigat. Sabi niya, you are severed from Christ. Pinutol ka mula kay Jesus. Putol ka. Wala kang ugnayan kay Jesus. At sinabi niya, you have fallen away from grace. Kaya dalawa lang, either totally under Christ ka or not. Lahat ng naniniwala sa works-based Christianity ay hindi totoong ligtas. Hindi totoong mananampalataya. Kaya napaka-importante ng aklat ng Galacia. Ito lang yung isang sulat ni Apostol Pablo na walang pasasalamat sa simulang letra. Lahat, pinaka-worst na church, Corinthian church, may thanksgiving pa rin siya. Thanks be to God. Pero sa Galatian church, ang issue ay gospel. Ang issue ay yung justification by faith alone. Ang issue ay salvation. Kaya dito, napakaseryoso ni Apostol Pablo. Hindi ito kapantay ng Corinthians, Thessalonians, Colossians. May mga issues yung ibang church, yes. Pero nag-iisa itong sulat. Na merong maling ebanghelyo na talamak. Hindi concern ni Apostle Paul yung physical act, kung ano yung sinisignify ng physical act na yon. Hindi lang ito isang gawa, kung hindi yung katuruan sa likod ng mga gawa, na magiging tama sila sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa nila. Sinasabi ng mga Judaizers, importante naman yung faith in Christ. Importante yan, pero kulang. Ingat tayo. Lahat na nagsasabi na kulang yung pananampalataya kay Jesus. Lahat na nagsasabi na hindi sapat si Jesus. Ganito rin yung sinasabi ng mga Judaizers. Sinabi ni John MacArthur, Paul, he is speaking of circumcision as a meritorious work. A work of the flesh, which was carried out to gain God's favor and to attain righteousness. End quote. Ginagawa nila yon para maging tama sila sa harapan ng Diyos. At itong false gospel na to ay aalipin sa kanila at dadalhin sila sa panga ng impyerno. Ang kahit anong kautusan, kahit anong pagsunod, kahit anong ritual, hindi nito tayo bibigyan ng katwiran sa harapan ng Diyos. Si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa atin ng katwiran sa harapan ng Diyos. The gospel of Jesus provided the righteousness needed before God that renders believing sinners free from the need to work for their salvation. Yung ebanghelyo ni Jesus, yan yung nagbibigay ng katwiran na kailangan natin sa harapan ng Diyos, kaya hindi na natin kailangan na pagtrabahuhan yung ating kaligtasan. Hindi na natin kailangan patunayan yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Paano tayo magiging tama sa harapan ng Diyos? Ang sagot ay hindi ang ating mga relihiyosong gawa. Hindi ang legalismo, kung hindi ang ebanghelyo ng kalayaan. Maging maingat tayo. Ang kahit anong moral o pangrelihiyosong basihan para tanggapin tayo ng Diyos, hiwalay kay Jesus, ay isang maling ebanghelyo.
Sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1:8 at 9, another gospel. Another gospel yan. Now, sa kanila, circumcision. Ngayon sa panahon natin, ano yon? Church attendance. Pag nag-church ako, kapag umattend ako ng worship, ito yung ihaharap ko sa Diyos na katwiran ko. Ano pa? Mabait na ugali. Pag naging mabait ako, tatanggapin ako ng Diyos. Ano pa? Pagiging relihiyoso. Kapag religious ako, yung jargons ko, ano man, tatanggapin ako ng service to God. Pag naglingkod ako sa Diyos, nako, tatanggapin ako ng Diyos. Pag nagpa-member ako sa isang church, tatanggapin ako ng Diyos. Alam nyo, lahat ng yan ay mabuti. Hindi masama yun. No? Katulad ng circumcision, hindi masama yun. Hindi sinasabi ni Apostle Paul, mali ang circumcision, huwag niyong gagawin ng circumcision. Hindi, sinasabi niya, mali ang circumcision kung itong basihan mo para makaharap ka sa Diyos ng tama. Ang lahat ng to'y mabuti. Ang lahat ng yan ay dapat gawin, pero hindi sila daan ng kaligtasan. Hindi sila ang katwiran na ihaharap mo sa harapan ng Diyos. Kapag ginawa mo na basihan ng kaligtasan yung mga yon, pinapalitan mo si Jesus. Ang tawag dyan ay another go. You will be severed from Christ. You have fallen away from grace. Makakapunta ba tayo sa langit pag naging mabait tayo? Mga bata? Pag naging mabait ka, pupunta ka ba sa langit? Muntik na magtaas ng kamay. Sobrang daming relihiyosong tao at mababait na tao na nasa impyerno ngayon. Mababait na tao nasa impyerno. Relihiyosong tao. Masisipag sa relihiyon ng mga tao. Pero bakit sila nasa impyerno? Dahil hindi sapat yung mga katwiran at pangrelihiyosong gawa nila para bayaran yung kasalanan nila. Ang natatanging sapat na katwiran ay yung katwiran ni Jesus. Yung tapos niyang ginawa, yung sinabi na Christ has set us free, yun. Kaya hindi mo na kailangan ng pangrelihiyosong mga gawa. Merong nagpa-member dati dito sa church na to na hindi natanggap sa membership. Dahil naniniwala siya na naging Christian siya at naligtas siya dahil sa church attendance. That's not the gospel. Hindi yun ebanghelyo. As important as that is not the gospel. Kaya mga kapatid, kapag tinignan mo yung kautusan, when you look at the law, wag mo itong tignan bilang paraan ng kaligtasan. Tignan mo ito bilang tinupad ni Jesus para maligtas ka. Ganun mo tignan yung kautusan. Pag tinignan mo yung law, tignan mo to, hindi para, way of salvation. Hindi. Tignan mo to, inobey ni Christ to. Buo, tapos na. Pinalaya niya na ako. Look at the law as one fulfilled by Jesus Christ. Isa yun sa main mindset natin dapat. Pag tinignan natin, 10 Commandments, sinunod ni Christ. Mga kautusan, sinunod ni Kristo. Ganyan mo tignan ang kautusan ng Diyos. Hayaan mo na ang kautusan na magpaalala sa iyo kay Jesus. Kung paano niya tinupad to, paano niya sinunod to hanggang dulo ng hininga niya para maligtas at mapalaya yung mga makasalanan. Let it remind you of your salvation that is by grace alone and Christ alone. Pinapalayan tayo nito mula dun sa maling ebanghelyo ng gawa na kailangan nating patunayan na matuwid tayo sa harapan ng Diyos para tanggapin niya tayo. Kinakalagan niya tayo mula dun sa maling paniniwala na yon. Meron lang 2 paraan ng kaligtasan. Maging matuwid ka o tanggapin mo yung ibinibigay ng Diyos na katwiran. Subukan mong maging matuwid sa sarili mo o
Tanggapin mo yung tapos na katwiran na tinupad at binibigay ayon kay Jesus. Isa lang sa dalawang iyon ang paraan ng Diyos. Isa lang sa dalawang iyon ang tunay na ebanghelyo. Isa lang sa dalawang iyon ang tunay na nagpaparangal kay Kristo. Isa lang sa dalawang iyon ang ayon sa biyaya at pananampalataya. Isa lang sa dalawang iyon ang tunay na nakakaintindi kung bakit sinabi ni Jesus sa krus, tetelestai. It is finished. Kung ang kumpiyansa mo ay wala kay Jesus lamang, hindi ka maliligtas. Kung ang kumpiyansa mo sa harapan ng Diyos ay hindi nakasandal kay Jesus lamang, hindi ka maliligtas. And mismong sinabi ng verse 3. Dapat ito ay lahat kay Kristo, lahat sa katwiran niya, lahat sa ginawa niya. Sabi ni Calvin, Christ was not sent to help us obtain righteousness, but to be our righteousness. Kaya siya dumating para siya yung maging katwiran natin. Siya yung maging kumpiyansa natin, siya yung sasandalan natin, siya yung ihaharap natin sa Ama. Merong isang grupo sa University of Oxford na tinatawag na Holy Club. Mga estudyante, very religious sila. Binubuo ito nila John Wesley, Charles Wesley, nila George Whitefield. Napaka-religious nila, nagtitipon sila para magbasa ng Bible, pag-aralan yung Bible, maging matuwid, maging moral, talagang nagtitipon sila para doon, pero wala silang alam sa biyaya. Wala silang alam sa grasya ng Diyos. And later pa sila nakakilala sa biyaya ng Diyos. At si George Whitefield na naging isang mangangaral, inamin niya nung na-save siya. Sabi niya, God showed me that I must be born again or be damned. I learned that a man may go to church, say his prayers, receive the sacrament, and yet not be a Christian. Pwedeng gawin ang lahat ng to, pero hindi si Kristo yung sinasandalan. Hindi siya yung pinanampalatayanan. Kaya pag humarap ka sa Diyos ngayon, at humarap ka sa Diyos sa araw ng paghukom, huwag mong patunayan yung sarili mo sa Diyos. Pag humarap ka sa Diyos ngayon at humarap ka sa Diyos sa araw ng paghukom, huwag mong iharap sa Kanya yung mga ginawa mo. Huwag mong iharap sa Kanya yung katapatan mo. Huwag mong iharap sa Kanya yung pagsunod mo. Huwag mong iharap sa Kanya yung kahit anong meron ka na iniisip mo na maganda. Palitan mo ang kumpiyansa na to sa tapos na ginawa ni Jesus. Kapag humarap ka sa Diyos, ang iharap mo sa Diyos ay si Jesus. Ang sandalan mo ay yung trabaho niya. Hindi yung katwiran mo, yung katwiran niya. Hindi yung pagsunod mo, kundi yung perpektong pagsunod niya. Hindi yung katapatan mo, kung hindi yung perpektong perpeksyon ng Panginoong Hesukristo. Kung narito ka ngayon, umaasa ka pa rin sa sarili mong ginagawa, halina, sumandal ka kay Jesus. Sumandal ka sa tapos at perpektong trabaho niya. Walang kaligtasan sa sarili. Pero kung pinalaya na tayo ni Jesus, pinalaya tayo ngayon para gawin ang ano. If Christ has already set us free, what are we now free to do? Malaya tayo na gawin ang ano. So, pinag-usapan natin verse 1 hanggang verse 3, yung positional freedom. Ngayon, tignan natin verse 1 hanggang verse 4. Ngayon, verse 5 hanggang verse 6, tignan natin yung practical freedom in Christ. Kapag tayo ay naging mananampalataya na, pinapalakas tayo ng banal na spirito na mamuhay ng isang klase ng buhay na may pag-asa at may pagmamahal. Nakita nyo yun sa verse 5, sinabi dyan, meron na tayong hope. Sinabi sa verse 6, meron tayong love. So dito kompleto, no? May faith, hope, and love. Yung mga nananalig kay Jesus ay umaasa na sa Diyos, hope of righteousness, at meron ng pag-ibig, faith through love. Faith, hope, and love. Ito yung practical effect ng pagiging isang ligtas sa pananampalataya lang. Malaya na siyang umasa
maghintay at malaya na siyang umibig. Sa kapangyarihan lang ito ng banal na Espiritu. Pero yun yung practical result. Mangyayari yan sa lahat ng niligtas. A man justified by faith in Christ is now free. Free to hope and free to love. Yung taong pinawalang sala, inaring ganap, siya yung tunay na malaya. Malayang umasa at malayang umibig. Now, gusto kong mag-ingat tayo dito dahil napaka-komplikado nito dun sa tinuturo ng Roman Catholic Church. Ginagamit ng Roman Catholic Church yung verse 6 para sabihin na mapapawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalatayang may pag-ibig. Maging maingat tayo dito. Tinuturo ng Romano Katolikong Iglesia ang isang klase ng ebanghelyo na mapapawalang sala ka sa harapan ng Diyos, ituturing kang matuwid ng Diyos kung ikaw ay may pag-ibig. Yan ay ebanghelyong ayon sa gawa pa rin. You are justified by love. How can you love enough? Tandaan natin, hindi yan ang tinuturo ni Pablo dito sa verse 6. Ang sinasabi ni Pablo na ang isang taong pinatawad ng Diyos, pinawalang sala na ng Diyos, siya ay pinababanal. Distinct yun, magkahiwalay yun. May pinagkaiba yun. Hindi tayo tinuring na matuwid dahil sa pagmamahal natin. Kung hindi binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos para magmahal, katulad ng para umasa. Doon sa krus ni Jesus, dumadaloy yung tinawag ni Calvin na duplex gratia, double grace. Isang klase ng grasya na nagpapawalang sala sa pananampalataya lang at isang klase ng grasya na pinababanal tayo. Umaasa tayo, umiibig tayo. Pero itong pag-ibig, hindi basehan para tayo ituring na matuwid. It will break all the arguments of Paul sa buong Book of Galatians, kung yun ang ibig sabihin nun. Kung mapapawalang, ituturing pala tayo ng Diyos na matuwid kung mapagmahal ka. Gaano mapagmahal? Anong level, anong degree, anong lalim ng pagmamahal? We cannot love enough. It is by faith alone that we are justified. But there is also grace by the Spirit of God na tayo ay umasa at magmahal. Sabi ni Calvin sa Antidote to the Council of Trent, may isang sulat siya. Sabi niya, we are saved by faith alone but by a faith that is not alone. Pananampalataya lang kaya tayo tuturing ng Diyos na matuwid. Pero yung pananampalatayang yun, may mga kaakibat na ibang mga grasya. May kaakibat na ibang mga virtues. Kaya't hayaan natin na yung pagmamahal natin ngayon at pag-asa natin bukas, dumalo yan mula sa kalayaan ng pagpapawalang sala ng Diyos. Malaya ka na para magmahal. Malaya ka na para mahalin yung Diyos. Malaya ka na para mahalin yung tao. Malaya ka na para umasa sa panghinaharap na kaluwalhatian. Pero yung kalayaan na yun ay hindi cheap. Yung kalayaan na yun ay binili ng dugo ni Jesus. Resulta ito ng isang buhay na may marka ng pag-asa at pagmamahal. Now consider this. Sa ilalim ng legalismo, hindi ka magmamahal. Hindi mo mamahalin ng Diyos, hindi mo mamahalin ng kapwa. Sa ilalim ng legalismo, may gagawin ka para sa Diyos, may gagawin ka para sa kapwa dahil required. Yun yung living according to the law. Kasi required eh. Kasi dapat kong gawin eh. Kasi additional points yun sa religious profile ko. Sa credentials ko sa harapan ng Panginoon. Under the law, ganyan. Kung hindi salvation by faith, ang pinanggagalingan, ganyan ang pagtingin sa Diyos. Tinitignan ng Diyos bilang isang being na kailangan mo lang mag-comply.
pero hindi siya minamahal. Ang lahat ng naniniwala sa legalistikong ebanghelyo, hindi nila mahal ang Diyos. Hindi nila mahal ang Diyos. Hindi nila mahal ang tao. Ginagawa lang nila yon kasi dapat. It's for compliance sake. It's not from love. Siya na sumusunod sa Diyos dahil sa takot ay hindi malaya. Siya na sumusunod sa Diyos mula sa pagmamahal ang totoong malaya. Kung iniisip mo na kada oras na magkakasala ka, manghihina ka, babagsak ka, mawawala yung kaligtasan mo, hindi ka pwedeng mamuhay ng isang buhay ng pag-ibig. Kasi iniisip mo, kailangan mong bumawi sa Diyos para manatili kang saved. Hindi na out of love, out of requirement, out of something. Kailangan meron kang ibigay sa Diyos para i-maintain. Kalayaan ba yon? Pag-ibig ba yon? Kung iniisip mo na kada magkakasala ka, papalya ka, mawawala yung kaligtasan mo, mamumuhay ka ng isang buhay na palagi mong kailangang patunayan yung sarili mo at credentials mo sa harapan ng Diyos para maging isang mananampalataya. At yan yung ayaw ni Pablo. Yan yung sinasabi niya. Yung tunay na kalayaan, hindi makukuha sa ilalim ng kautusan. Makukuha sa ilalim ng grasya. Kristiyano, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Pwede mo nang mahalin yung Diyos at kapwa mo nang malaya for the sake of love itself. Dahil hindi na natin kailangang patunayan sa Diyos yung katwiran natin. Dahil binigyan niya na tayo ng katwiran. Si Jesus na yung katwiran natin. Tayo ay malaya na. Malaya na natin siyang ibigin. Malaya na tayong lumapit sa Kanya. Hindi nawawala yung kaligtasan. Nakakalapit tayo sa Kanya. Pwede natin gawin yung obligasyon natin ng pagmamahal sa ating kapwa, hindi dahil dapat, kung hindi dahil malaya na tayo. Kaya sabi niya, stand firm. Stand firm. Consider hope. Sa ilalim ng legalismo, takot ang pagharap sa Diyos. Sa ilalim ng legalismo, takot sa pagharap sa Diyos. Bakit? Kasi lahat ng sistema ng kaligtasan na ayon sa gawa, walang assurance of salvation. Wala. Kaya hindi sila sure, tatanggapin ba ako ng Diyos o hindi? Sapat na ba yung ginawa ko o hindi? Pagharap ko ba sa Diyos, makakapasok ba ako o hindi? Kasi bakit? Based on works. Walang hope of righteousness. Walang pag-asa sa harapan nung kalawalhatian. Sila na ayaw na humarap sa eternidad ay hindi malaya. Sila yung mga tao na umaasa by works, sila yung ayaw pa ng second coming. Ayaw pa nila yan. Bakit? Hindi sila sure. Wala silang assurance of salvation. Pero sila na umaasa, ginugusto na dumating na si Jesucristo. Dumating na yung araw ng eternidad. Alam niyo, sila yung malaya. Sabi sa verse 5, yung sinabi, we eagerly wait. Hope. Wait for the hope of righteousness. Ang sinabing word, eagerly. Gustong-gusto na. Sino yung gustong-gusto na? Sila naniniwala na malaya na sila. Sila na naniniwala na si Kristo yung kanilang katwiran. Sila yung gusto nang dumating si Jesus. Hindi sila takot sa pagdating ni Jesus. Hindi sila nanginginig, ayan na ang Diyos. Hindi, meron silang kumpiyansa sa pagharap nila sa Diyos. Ituturing silang matuwid, hindi dahil sa sarili nila, kung hindi dahil sa ginawa ni Jesus. 2,000 taon nang nakalilipas. We no longer fear our final standing. Christ's righteousness secures our future glory. Kaya ang sinasabi ng mga malaya, Maranatha. Come, Lord Jesus. Gusto ko na ngayon na. Hindi ako takot humarap sa Diyos. Bakit? Kasi meron akong siguradong katwiran. Siya. Hindi ko kailangan iharap yung sarili ko. Siya.
Hindi ko kailangang patunayan sa sarili ko sa harapan ng Diyos. Siya, perpekto yung ginawa niya. Ipinatong sa akin ito. Ibinilang sa akin yung katwiran ni Jesus. Kaya hindi ako takot. Sure ako, tatanggapin ako ng Diyos. Bakit? Dahil kay Jesus. We are sure because of Christ. He is our righteousness. Hayaan mo ang kasalukuyang pag-ibig mo at ang panghinaharap na pag-asa mo ay dumaloy mula sa kalayaan ng nagpapawalang salang grasya ni Kristo. Bilang pagtatapos, noong June 12, 1898, itinaas yung bandila ng Pilipinas bilang sagisag na malaya na tayo. Simbolo na kung kalayaan ay pinaglaban sa pamamagitan ng dugo, ng kasigasigan, ng pangarap. Pero merong mas may higit na kalayaan. Dito sa Galatians chapter 5, inanunsyo yung mas mataas na kalayaan. Hindi tayo inutusan na ipaglaban yung kalayaan natin kung hindi manindigan dun sa kalayaan na meron na tayo. Tapos na ginawa ni Jesus. Itong kalayaan na ito ay nangyari at binigay hindi dahil sa atin kung hindi dahil sa grasya niya. At itong kalayaan na ito ang nagbabago ng lahat. Hindi lang ng posisyon natin sa harapan ng Diyos, kung hindi maging ang postura natin sa buhay na to. Kahit huwag ka nang bumalik bilang isang nakakulong sa sarili mong pagmamatuwid. Huwag ka nang magpasakop sa legalismo. Pinalaya ka na umasa sa katwiran ni Jesus, malayang umibig sa Diyos, malayang mahalin ang kapwa ng walang takot, malaya na mabuhay ng may masayang pag-asa sa darating na kaluwalhatian. Hayaan mo ang ebanghelyo ng grasya na to ang magpalalim sa pag-ibig at pag-asa mo. Pinalaya ka na ni Jesus, mamuhay ka bilang malaya. Huling tanong, mabubuhay ka pa rin ba na sinusubukan mong patunayan ang sarili mo sa Diyos o sasandal ka sa katwiran ni Jesus? Walang ibang ebanghelyo, walang ibang kalayaan. Manalangin tayo, aming Diyos, pinupuri ka po namin dahil sa katotohanan to, hindi ito ang naiisip namin. Hindi ito galing sa utak namin. Hindi ito galing sa ideya namin. Lahat ng ideya namin legalistiko. Lahat ng paraan namin ayon sa gawa. Lahat ng paraan namin, ginagawa namin, sistema namin ayon sa gawa. Ikaw lang, O Diyos, ang nagmulat sa mata namin sa biyaya. Patawarin niyo kami, Panginoon. Huwag niyo kaming hayaang mamuhay at sundin ang tukso ng legalismo. Turuan mo po kaming magmalaya kasi hindi kami marunong. Tulungan niyo kami maging malaya kasi balik kami ng balik sa kulungan. Inihiling namin ito sa aming tagapagpalayang si Jesus. Amen.